karapat-dapat siyang pasalamatan. Walang ginawang masama ang Panginoon, mga kapatid, sa atin. Lord Jesus, blessed be your name. Blessed be your name. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Amen. At tayo muli ay pinagkalooban ng Panginoon ng pribilehiyo na tayo ay maglilingkod sa Kanya. Amen. Huwag natin sasayangin ang pagkakataon na tayo ay gumawa sa Diyos habang may pagkakataon, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Huwag mong kalilimutan. Sabihin mo sa sarili mo, mabuti ang Diyos. Huwag mong kalilimutan. Hallelujah, dahil magpakailan pa man, mabuti ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. At sa kanyang kabutihan, mga kapatid, may gagawin siya sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So sa araw na ito, mga kapatid, September 18, amen, ay magbabasa tayo ng mga talata sa mga salita ng Panginoon na siya pagmumula ng pagkain ng ating mga kaluluwa at direksyon ng buhay na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. In the book of 2 Kings, chapter number 6, 2 Kings chapter 6, verse 14. Okay? Gusto naman tayo dyan, mga kapatid. Kita na, mga kapatid? Okay, so basahin natin. 2 Kings. Okay na naman. 2 Kings chapter 6, verse 14. And the Bible reads, Therefore sent he feeder horses and chariots and great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And thou, mga kapatid, and his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, sabi nga ni Elisha, mga kapatid, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee. Pansinin niyo ito, mga kapatid, Ang panalangin ni Elisha, sabi niya sa Panginoon, open his eyes. So, nung nakita nung servant ni Elisha, yung mga kumugkub sa kanila, mga kapatid, ang dalangin ni Elisha ay mabuksan ng Diyos ang paningin ng servant niya na nakakita. Okay? Sabi niya, mga kapatid, open the eyes of young men
mga kapatid, and the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. So doon niya lang nakita, mga kapatid, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Verse 18, and when they came down to him, kanina ang prayer ni Elisha, pansinin niyo mga kapatid, buksan yung paningin ng servant niya. Look at the second prayer of Elisha to the bad people, mga kapatid. Okay? Sabi niya, Lord, I pray unto the Lord and said, smite these people, I pray, with blindness. So kanina, yung servant niya, ang prayer ay mabuksan yung paningin. Pero yung pangalawa, mga kapatid, na panalangin ay mabulag, mga kapatid. Hallelujah. Buksan yung isang paningin niya ay, yung isa namang masasamang tao ay mabulag. Hallelujah. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. Hallelujah. Shall we put our Bibles down and let us worship the Lord, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Let us pray, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you for opening our eyes, Lord God, for another day. Thank you for this life, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo at biyaya sa amin, Lord Diyos. At narito kami, Panginoon, sa araw na ito ng linggo. Bigbigyan niya po, Lord. Kinikilala namin ang kabutihan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya kami patuloy na dumadako sa lugar na ito, Panginoon. Dahil patuloy kaming hinihila at tinutulak, Panginoong Diyos, ng iyong dakilang kabutihan. O Diyos na mapagpala, minsan pa, Panginoon, kung paano mo kami tinulungan noon, Lord God, ay umaasa kami sa panahon na ito, na patuloy mo kaming sasamahan, Panginoong Diyos, sa tagpong ito, Lord God. Na sa lugar na ito, O Diyos, wala kaming ibang inaasahan, kung inyang dakilang pagkilos mo, dakilang Ama. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, sinasaway namin ang gawa ng kaaway, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. At hinahayaan namin kumilos ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lord God Almighty, Jesus, gawin mo po ang magandang plano mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, umaasa kami sa tulong mo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka. So sa araw na ito, Lord, patuloy kang magpatawad, patuloy kang magpagaling, patuloy kang magpalakas, patuloy kang magpaalala, patuloy kang magsaway, upang manatili kami sa kalooban mo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pakinig, Panginoong Diyos, at ipakita mo, Panginoon, ang pagpapala mo sa iyong mga anak. Hallelujah. I-bless mo hindi lamang ang lugar na ito, maging ang bayan na ito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maghari ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Dahil mabuti ang kalooban mo, Panginoong Diyos, para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo rin mga kapatid namin hindi nakarating, Panginoon, upang makasama namin sila sa mga susunod na gawain. Lord, salamat sa araw na ito, Lord. Hallelujah. Lukuban mo, Panginoong Diyos. Hallelujah, aming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. At ikaw naway patuloy na maluwalhatit na itaas sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sampahin ka, Lord God. Itong aming samo at dalangin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Let us worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Come on, let us keep worshiping Him. Blessed be the name
of the Lord. Amen. Hallelujah. Sa umaga nito mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay mayroong pamagat na nagsasabing the need of spiritual senses. Part 2. Okay? Dahil nung unang pinangaral ko yung the need of spiritual senses, ito ay tumutukoy sa ating hearing, mga kapatid. Naalala niyo ba? But now, mga kapatid, may the Lord help us that we acknowledge, mga kapatid, the need of spiritual senses. Hallelujah. Let the Lord open our eyes. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us one more time worship the Lord before the hearing. Hallelujah. Now unto the being eternal, immortal, and invisible. The only ones God the honor and glory forever and ever. Amen. God bless you, mga kapatid. Maaari na kayong makaupo. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. September 18, 2022, ang mensahe ng Panginoon ay nagsasabing, Hallelujah. The need of spiritual senses. Sabi ni Horace Routledge, mga kapatid, when you look at the world in a narrow way, how mean it is. An exclamation. How mean it is. When you look at it selfishly, how selfish it is. May explanation, hindi na kailangan may feelings. Ngunit sabi niya, but when you look at it with a broad, generous, friendly spirit, sabi niya, how wonderful you find it. Okay? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Ang sabi niya, pag titignan mo yung mundo, mga kapatid, ng pagtingin mo ng makitid na pangunawa, mga kapatid, parang ang pangit, ang sagwa, mga kapatid, ng sanglibutan. Pag titignan mo daw yung sanglibutan na parang makasarili, sasabihin mo, tunay nga makasarili, mga kapatid. Pero kung titignan mo ang mundong ito ng merong malawak na pangunawa, mga kapatid, mapagbigay, hallelujah, punong-puno ng palakaibigang espiritu, masasabi mong napakaganda sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Sa umagang ito, yan ay nagpapatunay, mga kapatid, how we see things ay merong mga malaking epekto sa buhay natin. Kung paano mo tignan yung mga paligid mo, yung tao, kung sino man, mga kapatid, ay malaki ang epekto, mga kapatid, sa iyong buhay. Amen. Kaya nawa ang makita natin sa umagang ito ay hindi sa pamamagitan ng makitid na mata, hindi sa makasariling mata, mga kapatid, ngunit buksan natin ang ating mga paningin upang mapansin natin ang mabuting Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya kapag hindi maganda ang pagtingin mo, ang pangunawa mo ay hindi na maganda. Kaya buksan natin ang ating paningin dahil walang gagawin na masama ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Shall we say praise the Lord? Gusto ko kayong paalalahanan sa araw na ito. We are born not just in flesh. Tayo ay pinanganak din sa Espiritu, mga kapatid. At tandaan ninyo, hindi lang tayo ngayon nabubuhay sa laman.
May buhay din tayong iniingatan at inaalagaan sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. Kaya nga ang tanong ko sa umagang ito, kung ikaw ay pinanganak na physically, buong physically, ay anariyan ka, mga kapatid, hallelujah, sa iyong kalamnan. May mga kamay, may mga mata, mga kapatid, hallelujah. Merong buo, mga kapatid, na parte ng iyong katawan. Napansin mo ba, mga kapatid, ang iyong espiritu? Buo pa ba ang spiritual na buhay mo, mga kapatid? Have you used the spiritual eyes lately, mga kapatid? Ginagamit mo pa ba ang spiritual mong paningin sa oras ito? Tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. O buksan nawa ng Panginoon ang ating mga paningin sa oras ito. Tamang-tama itong pangalan ko, mga kapatid, dahil maraming mga tao pinanganak sa Espiritu ang ginagamit kanilang paningin, yung kanilang mata, ayon sa laman. Ngunit narito ang salita ng Diyos na tayo'y pananahanan, meron tayong espiritual na paningin na kailangan gamitin. Because we can be distracted to see God's doings by our human senses. Ang isa sa pipigil sa iyo para makita mo yung gagawin ng Diyos, yung senses na mayroon ka. Okay? At sabi kanina ng introduction natin, napakalaki ng epekto kung paano mo tignan ang isang bagay. Ay naway maunawaan natin sa umagang ito, mga kapatid, na ang daming gustong gawin ng Diyos na mabuti. Pero hindi mo yan mapapansin kapag ang gagamitin mong mga mata ay ang mga binigay lang sa iyo ng Panginoon physically. In order for you to sense spiritual, you need to use spiritual senses. Shall we say, praise the Lord? Hindi mo pwedeng gamitin ang senses na yan normally sa mga bagay na spiritual dahil kung totoo na itong tenga natin ay nakakarinig ng mga bagay spiritual, bakit hindi naririnig ng iba? Kung itong mga mata ay nakakakita ng mga bagay spiritual sa Diyos, bakit hindi nakikita ng iba, mga kapatid? Ngunit tayo sa umagang ito ay naway mapalalahanan. Gamitin natin yung pinanganak sa Espiritu na pagkatao natin, mga kapatid, upang makita natin ang maayos at lubos, hallelujah, hallelujah, ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Meron ka bang alam na gagawin sa iyo ang Panginoon, mga kapatid? Ang problema, mga kapatid, pag wala kang alam na gagawin sa iyo ang Diyos na mabuti, kaya wala kang pakialam kung may makita ka o wala. Pero sa umagang ito, mga kapatid, gusto kong sawahin ang anumang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Mayroong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo na kailangan mong makita. Dahil tutokso hindi ng kaaway na ang lagi mo lang dapat makita ay yung mga bagay na nakikita mo sa pamamagitan ng iyong mga mata. Pero kung yun naman yung gagamitin, hindi mo makikita. Hallelujah. Ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga gustong buksan ng Panginoon ng ating mga mata dahil, mga kapatid, isa lang ang gusto ng Panginoon sa umagang ito. Gusto niyang makita natin, hallelujah, at gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. O palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Bigyan natin ang Diyos ang pasasalamat. Sabi ko, may gagawin ang Diyos sa buhay ninyo. Huwag kang malungkot. Gagawin natin ang kalungkutan. May gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. May gagawin nakikita. Hindi nyo man nakikita, pero
Mas masarap manalangin pag nakapikit. Subukan yung manalangin na nakabukas ang iyong mga mata. Madidistract kayo mga kapatid. Subukan nyo. Nakaluhod ka nga, nananalangin, subukan mo. May dumaan na lang ba? Nasa lubong niya sa ng Lord Jesus Christ. Subukan mo. Doon sa mamaya nila kong panalangin mo. Tawatin mo yung lang ng Panginoon. Nag-aaway na sila ng Panginoon. Pag may dumaan na tik, ano ba yung tik mga kapatid? Ang nangaso, ang tawag, yung tik. Ha? Mas maliit yun yung tik mas malaki. Garapata? Kararara ka, nakaload ka eh. Lord Jesus, napakabuti mo yung sana. Papunta na sa'yo. Kaya tayo nananalangin yung karamihan, pero hindi lagi nakapikit ha. Minsan kailangan mong manalangin nakatilat. Okay, minsan. Pero mas masarap manalangin pag nakapikit dahil hindi mo ginagamit ang iyong mga mata. Kung hindi, ikaw ay gumagamit ng spiritual senses na tinitignan mo, hallelujah, ang kalagayan mo, kaya ka nananalangin at tinitignan mo ang kalagayan ng Diyos na sa iyong malalapitan, mga kapatid. Kaya pagbangon ko tuwing ako'y mananalangin, pagbangon ko sa aking pagluhod, mga kapatid, hallelujah, nakita ko na ang gagawin ng Panginoon at itidilan ko ang mata ko. Hindi na ako pwedeng maapektuhan ng aking nakikita dahil kung pinikit ko yung mata ko, ginamit kong makakita ang aking spiritual na paningin na mayroong Diyos na gagawin sa ating buhay. Kaya paminsan-minsan pumikit ka para makakita ka. Naiintindihan niyo ba yun? Minsan pumikit ka para makakita ka. Dahil kung ano-ano ang nakikita ng ating mga mata, mga kapatid. At sa umagang ito, mga kapatid, pansinin natin at makita ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan, mayroong kaharian ng spiritual. May kapangyarihan ng spiritual na kaaway. Amen. May kapangyarihan ng spiritual na hallelujah sa panig ng ating Panginoong Diyos. And since there is a spiritual realm, as Christians, mga kapatid, makinig kayo. It is very inappropriate if we cannot sense the spiritual things and only physical and literal things is what we are aware of. Kaya kung ikaw ay pinanganak na ulit sa Panginoon, nakakalungkot pag ang ginagamit mo, mga kapatid, na senses ay puro physical senses. Pakiramdam ko, pastor. Narinig ko, pastor. Nakita ko, pastor, ganito na ang mangyayari. Pag laging ganyan, mga kapatid, nakakalungkot, mga kapatid, dahil ang totoo, tayo po ay, mga kapatid, pinanganak sa Espiritu. Sabi si praise the Lord. Kaya sabi ni Jesus, makinig kayo. Kaya huwag kayong umasa sa mga nakikita ninyo. Hindi niyo makita ang tulong ng Diyos. Okay? Pag nagkasakit ako, wala na. May Diyos pa. Pag nawala ito sa kamay ko, wala na. May Diyos pa. Kaya sabi ni Jesus, kung paalala niya sa ating mga kapatid, kung meron man dito, lalaki na lang ang ginagamit yung mga bagay pisikal. Samantalang mga kapatid tayo ay spiritual na mga tao, mga kapatid. Luke 9:62, sabi ni Jesus, and Jesus said unto him, no man, having put his hand on the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Walang tao na hinawakan niya, sabi niya, yung araro, mga kapatid, na nakatingin sa likod. Amen.
Naintindihan niyo ba yun? Noong pinagalang tayo sa Espiritu, hinawakan na natin yung araro. Wala tayong maaararo sa Espiritu kung lagi tayong nakatingin sa ating likod. Kaya sabi ni Jesus, hindi pwede sa kanilan yung mga tao, hallelujah, na pinanganak sa Espiritual, mga kapatid, pero laging nakalingon sa pisikal na mga bagay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, inisinawa tayo ng Diyos na tayo nakahawak na sa direksyon patungo sa Panginoon, mga kapatid, at hayaan natin ang nakalaan. Hayaan natin ang nakaraan at lumakad tayo bilang espiritual na mga tao, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Makinig kayo. Physically, mga kapatid, mabuti na lang nandito si Brother Berilio sa halimbawa, mga kapatid. Physically, pagka Brother Berilio, lupot mo tayo yung bagbagakwan. Physically, those people that are blind need someone or something to lead them. Tama ba, Brother Berilio? Ang taong bulag, kailangan mo ng taong gagabay sa iyo o kaya isang bagay. Katulad yung hawak-hawak niya ngayon, mga kapatid. Tama ba, Brother Berilio? Ang taong bulag, mga kapatid, ay kailangan ng alalay. Kailangan ng instrumento, mga kapatid, para makagawa, mga kapatid. Naalala niyo si Samson? Siya yung pinakamalakas na tao, mga kapatid. Okay? Pero noong nahulog siya sa pita ng kaaway, siya ay binulag nila. Binulag ng kaaway si Samson. Kaya yan ang unang-unang gagawin ng kaaway, mga kapatid, sa mga tao. Para alalayan kanya sa gusto niya. Para madala kanya sa gusto niya, kailangan kanyang bulagin. Kaya kahit malakas si Samson, pinaglalaruan nila siya. Ang sabi ng Bible, they make him a sport. Pinaglalaruan nila siya dahil hindi siya pwedeng lumaban dahil hindi niya alam kung nasan yung kalaban eh. Na tingnan ninyo, mga kapatid, yan yung trabaho ng kaaway. Kung maalala ninyo, sabi ni Pablo, mga kapatid, and the God of this world have blinded the minds of them that do not believe. Ang Diyos daw ng mundong ito, si demonyo, mga kapatid, hindi malaking G yun, letter G naman yun. Ang Diyos ng mundong ito, ang trabaho niya, makinig kayo, baka mayroon ng ibang nabubulang dito. Ang trabaho ng kaaway ay bulagin niya ang mga kaisipan ng mga tao upang hindi nila makita at sumilang sa kanilang buhay ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, tingnan ninyo, meron ba kayo nakikilala ng mga tao kahit anong turo mo ng Biblia, wala pa rin, wala silang nararamdaman. Meron ba kayong mga tao na nakasama ganyan, kahit anong sinasabi mong salita ng Panginoon, wala pa rin sila naiintindihan, mga kapatid, dahil pinulag ng Diyos ng mundong ito ang kanilang kaisipan. Nawa sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, tayong lahat ay pinatingin na ng Panginoon. Oh, hallelujah, kaawaan tayo ng Diyos, mga kapatid. Meron pa bang bulang dito? Hindi pa ba natin nakita, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Oh, come on, hallelujah, hindi mo ba nakikita kung gaano mahalaga ang pagtuturo, pagsamba, paglilingkod sa Diyos?
Pinaglalaroan sila. Ang ganda maglingkod sa Panginoon. Hindi nila makita. Hindi nila makita. Kasi ang umaalala sa kanilang mga kapatid kaaway. Dadalhin ka ba naman ng kaaway sa Diyos? Hindi, mga kapatid. Dahil pag nakilala mo ang Panginoon, ayaw mo na umalis. Hallelujah, tayo ng Diyos ay sobrang buti, mga kapatid. Kahit gaano maganda ang gagawin ng Diyos, ninyo, malungkot pa rin sila. Kahit gaano kaganda, mga kapatid, ang mga bagay patungkol sa paglilingkod sa Diyos, ayan mga kapatid, tingnan nyo kung saan-saan pa rin nakatingin. Amen! Ituon natin ang pansin natin sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Naway tanggalin ng Panginoon ang anumang bumubulang sa paligid ng mga mananampalataya. Ang magaling nilang makita ang kanilang ng Diyos. Pumurihin natin ang Panginoon. Yung iba, kung ano-ano pa nakikita ninyo, mga kapatid. Naway makita natin. Samahan niyo akong makita. Ang gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Upang matanggal ang kalungkutan ninyo. Upang matanggal, mga kapatid, yung mga negatibong mga bagay sa isipan natin. At tayo makapaglilingkod ng may kagalakan sa harap ng Panginoon. So blind men need someone to lead them. Pag nabulag ka, kailangan mo ng alalay. Tama ba na Padre Berilio? Tama. Kita nung gawain ng tatay, mayroong kang bodyguard eh. Iihil lang, may bodyguard pa, mga kapatid. No? Parang ang sarap yatang maging bulag, no, Raisa? May taga-alala. Okay? Sana mabulag na rin lang sila, Padre Berilio, no? Para tayo naman mag-alalay sa kanila. Makinig kayo, mga kapatid. Hindi makagawa yung bulag ng gusto nyo basta-basta. Okay? Because blind people cannot do some certain things. Ang mga taong bulag, meron silang mga bagay na hindi nila nagagawa. Okay? Hindi nyo papanaintindihan, kaya papaliwanag ko sa inyo, mga kapatid. Kaya kung tayo ay spiritually blind, meron tayong hindi nagagawa. Dahil bago mo magawa yun, kailangan mo ng alalay. Hello, mga kapatid. Kaya huwag kayong magtaka kung merong mga Kristiyano, mga tao, mga kapatid, na hindi nila nagagawa yung dapat nilang gagawin dahil hindi nila nakikita because blind people cannot do certain things. Amen! Dahil minsan yung pagpupuri, alam naman nila na tuwing Sunday may pagpupuri. Bakit parang hindi nila alam na mayroong pagpupuri sa araw ng Sunday, mga kapatid? Minsan nahihirapan silang makita ang kung paano maglingkod sa Panginoon, kung paano magbigay ng tama, mga kapatid. Dahil ang totoo, blind people cannot do certain things. Oh, hello! Hello, nakakakita ba kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon dahil hindi tayo mga bulag. Hindi tayo mga bulag, mga kapatid. Kaya dapat meron tayong nagagawang higit. Amen. Kung ang tao hindi nakakakita, nalilimitahan yung gagawin niya, ang tao nakakakita, mas marami siyang nagagawa. Kaya ang taong bukas ang paningin spiritual, mas marami
teksto natin mga kapatid, meron tayong gustong i-observe dito mga kapatid. Amen. Total na isulat mo na yan. Makinig tayo mahilig. Sa teksto natin, pansinin ninyo, gusto ko mapansin nyo ito. May mga pangyayari dito mga kapatid na naglalaban yung paningin ng tao at yung paningin ng isang spiritual na tao mga kapatid. Dito natin makikita na may pagkakaiba. Pag ang tumingin ay literal na mata at kapag ang tumingin ay spiritual na mata. That's why we need a spiritual senses, mga kapatid. Dahil minsan lagi tayong natutokso ng nararamdaman natin, ng nakikita natin. Pero ang totoo, hindi ka dapat mag-alala kung marunong kang gamitin yung mga bagay espiritual na meron ka sa tulong ng ating Panginoon. Ang nangyari ganito, mayroong isang kaharian, mga kapatid, na nagalit sa Israel dahil iniingatan ng Panginoon ang bayan ng Israel at ang nagre-report sa kanila, mga kapatid, kaya kailangan natin talaga ito ay ang tao ng Diyos, mga kapatid. Amen. Meron ba kayong tao ng Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon kung meron. Tuwing lulusob yung away, tuwing lulusob, umiiwas yung bayan ng Israel. Sabi nung mga karay na ito ba? Nakalusot sila. Sabi nung karay, magaling kong gawin naman natin. So magpaplano na naman sila kasi ang panahon noon ay parang panahon din noon na nila Alexander the Great. Pagsakop yun, sinasakop. Noon, sinakop ang bansang Pilipinas. Parang gano'n. Salamat sa Diyos, wala nang gano'n mga kapatid. Sana. Dahil sa gira, maraming napapangamak na inosente mga kapatid. So nagplano na naman sila, sabi na atakihin natin ito. Dahil nga, mga kapatid, mayroong lingkod ng Panginoon doon. Sinasabi ng Diyos sa lingkod ng Panginoon, yung mga mangyayari sa bayan niya, nakakaiwas sila. Ay sabi ng hari ng kalaban, sabi niya, kung babasahin ito, mga kapatid, pag-aaralan mo, para makita ninyo. Sabi ng hari, mga kapatid, sandali na. Tuwing nagpaplano tayo, nasusunog yung plano. Sabi niya, ilan yung isip ng tao, mga kapatid, ganito pag hindi nagtatagumpay, naghahanap ng masisisi. Sabi niya, meron yata isa dito meron yata isa dito nagsasabi sa kanila. Meron yata isa dito, pag nagpaplano tayo, sinasabi ko sa kanila, ba't nakakaiwas sila? May sumagot doon, wala po, wala. Ang totoo, sabi niya, ang bayan na niya ay sinasamahan ng Diyos. At ang nagsasabi sa bayan na yan para makaiwas, walang iba, ang lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sa kanilang buhay. Hallelujah, kaya kailangan natin, mga kapatid, ang Diyos at ang instrumento ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kung gusto natin maligtas sa kapahamakan, magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. So, nung narinig yun ng hari, sabi na, gano'n ba? Siyempre, yung una niyang plano, pangalawa niyang plano, mga kapatid, nasira na, nakita niya mayroong tumutulong sa kanila, hindi ka pwedeng maghanda doon na kunti na lang yung gagamitin mong lulusog dahil alam mo, mayroong Diyos na gumagabay sa kanila. Eh sabi niya, mga kapatid, maghanda kayong lahat. Susurpresahin natin hindi ang bayan ng Israel, kung hindi yung tao ng Diyos mismo, sa mismo
Meron ako magandang balita sa inyo mga kapatid. May mga tao talagang gustong sirain ang lingkod ng Panginoon mga kapatid. Pero tingnan natin kung hanggang saan sila mga kapatid. So dito na tayo sa teksto. Okay? Yung teksto natin mga kapatid. Therefore sent Peter horses. Isang tao lang yung pupuntahan nila. Mga taong nakakabayo. Mga taong nakakaro mga kapatid. Great host na, pataraming mga tao, mga kapatid, at pumunta sila sa gabi. Para walang nakakaalam. This time, hindi na nila kakalabanin yung bahay ng Israel. At this time, ang kakalabanin na nila yung lingkod ng Panginoon. Para wala nag-istorbo sa buhay ninyo. Minsan kami nag-istorbo sa buhay nyo eh. Kailangan mawala yung istorbo na yan sa ating mga plano. Hello? Hello mga kapatid? Kaya sabi ko, lusubin na natin ito. So pinalimutan nila ang bahay mga kapatid. Hallelujah. At tinituluyan ni Elisha at ang kanyang servant. Hallelujah. Napuno ang bundok, verse 15. And when the servant of the man of God was risen early, siguro may gagawin na agad yung kalalay ng lingkod ng Diyos. Lumabas na siya, may gagawin sa mga kapatid na kailangan niyang gawin ng maaga. Amen! Lumabas siya. At sabi, behold, tingnan yung nakita niya. Look at his eyes. He saw a host compass the city, both with horses and chariots. Nakita niya mga kapatid yung syudad. Punong-puno ng mga mandirigma, punong-puno ng nakasakay na nakakabayo, nakakaro mga kapatid, parang makikipagdigma sa maraming tao na susugod sa kanila. Kaya nga, tingnan ninyo ang kanyang nakita, mga kapatid. At tingnan ninyo ang epekto kung ano ang nakagawa ng ating nakikita. Hallelujah. And his servant said unto him, alas, kawawa tayo. Sabi niya mga kapatid, my master, how shall we do? Nariyan na yung kaaway, sabi niya kay Elisha, kawawa tayo dahil may nakita ako. Kawawa tayo dahil meron kang nakita. Kawawa tayo dahil sa nakita ng ating mga mata. So on this verse, he celebrated their hopelessness and defeat. Sa pamamagitan ng kanyang nakita, tinanggap na niya na wala na silang pag-asa at sila ay matatalo na dahil sa kanyang nakita. Dahil sa kanyang nakita, hallelujah, wala nang pag-asa sa buhay nila. Kung hindi ang nakita niya mga kapatid, lalabas sila kaawa-awa dahil na sila ay naglilingkod sa Panginoon dahil sa kanyang nakita. Ngunit, pangalawa mga kapatid na versikulo, salamat sa Panginoon. In verse 16 mga kapatid, this is a representation of the eyes of the spiritual person. Kanina ang nakita na ng servant mga kapatid ni Elisha ay bagay na nakikita ng mga mata. Ngunit sa verse 16, tingnan ninyo, pakinggan ninyo, ang taong gumagamit ng spiritual senses, sabi niya, fear not! Huwag kang matakot dahil sa iyong nakita. Dahil sabi niya, meron siyang nakita, for they that be with us are more than they that be with them. Kaya huwag kang magpadaya sa nakikita ng iyong mga mata. Gamitin mo yung mga bagay. Hallelujah! Spiritual! Dahil maraming tulong na nagmumula sa Panginoon.
nakinig si Elisha sa nakikita ng mga tao. Thank God! Sumunod siya, hindi sa nakita ng kanilang naked eye, kung hindi, sa hindi nakikita ng mga mata, at ginamit niya ang spiritual na paningin, at alam niya, nung nakita niya ang bagay na ulo ng Diyos, punong-puno sa ng tapang, pag-asa, lakas ng loob, dahil sa kanyang nakikita. Kaya, ugaliin natin na huwag natin gumamit ng mga mata na nakakakita ng mga literal na bagay o napakagandang paningin ang paningin na espiritual dahil magandang bagay ang iyong nakikita. Purihin ang Panginoon. Huwag basta-basta kayong ibibigay ang sarili ninyo sa mga bagay na nakikita nyo literally, mga kapatid. Mag-exercise kayo ngayon ng subukan. Gamitin ang spiritual eyes. Hello, mga kapatid. Dahil ito'y laging nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob, mga kapatid. Kaya walang mga taong bukas yung spiritual eyes na palimos na kayo dahil kawawa ako. Walang ganon. Ang taong gumagamit ng spiritual eyes kahit mahirap ang buhay, mga kapatid, bukas na bukas ang kanyang paningin, nakikita niya, hallelujah, hindi magkakaroon itong kalagayan ko dahil nakikita ko may Diyos, hallelujah, na hindi ako makabayaan kung yung mga maya hindi nagtatalim, hindi umaani, pinapakain ng Diyos, ako pa kaya na nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. O, buksan mo yung mga mata. Tingnan niyo mga kapatid. Ang sabi ng lingkod ng Panginoon, my Lord. Sabi niya, may mga kasama ako na hindi nakikita yung nakikita ko. Oh, have mercy, Lord Jesus. Sabi niya, the servant of the man of God didn't see what Elisha is seeing, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Elisha, nakagaya din naman sa umaga nito, nadalangin ko sa Diyos. Nadalangin si Elisha. Sabi niya, Lord, open the eyes of my servant that he may see. O Brother Virgilio, amen. Ito ang oras mo, Brother Virgilio, dahil maraming taong nakakakita pisikal, pero bulan espiritual, Brother Virgilio. Ang pinakamahalaga ang nakikita natin espiritual, Brother Virgilio. Kaya kahit hindi ka nakakakita, hallelujah, sa mga bagay, hallelujah, na pisikal, kung nakakakita ka ng bagay espiritual, mas marami ka pang nakikita sa isang mga ibang tao na nakakakita. Come on, Brother Virgilio! Come on! Praise God!
Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya may mga tao nakakakita na bulan. Hindi niyo ko naiintindihan, mga kapatid. Hindi pa panalangin ni Elisha na makakita itong lingkod niya kung nakikita din niya yung nakikita ni Elisha. So, ibig sabihin sa ating Elisha, Lord, nakikita ng alalay ko yung paligid na masama. Pero hindi niya nakikita yung nakikita kong paligid na maganda. Hallelujah! Kaya ang dalangin niya, mga kapatid, nadalangin mo rin naman sa Diyos na hallelujah, Panginoon, buksan mo ang kanilang spiritual na paningin upang nakikita nila ang nakikita mo sa buhay nila, sa pamilya nila, at sa bayan na ito. Isa hindi ako naiintindihan talaga. May sinasabi ako ganito, ang pinipilit ko sa akin, yung nakikita nila. May pag-asa sa Diyos. Paano ba namatay lang ng mga taring namin? May pag-asa sa Diyos. Wala naman kami nalagang kayo, Pastor. May pag-asa sa Diyos. Pastor, natanggal na kami sa trabaho. May pag-asa sa Diyos. Pastor, pandemic na. Mga kapatid, ay minsan hindi tayo nagkakaintindihan dahil pinagpipilitan ng lingkod ng alalay ng Panginoon, mga kapatid. Yung nakita niya sa lingkod ng Panginoon. Ngunit salamat, mga kapatid, may pinapakita ang Diyos sa kanyang lingkod. Hallelujah! Na kailangan natin makita lahat. Kaya noong hindi pa pinagpipray ni Elisha yung servant niya, si Gehazi yata yun. Nung hindi pa niya pinagpipray, mga kapatid, ibig sabihin bulag pa siya. At kailangan niyang makakita. Okay? Kailangan niyang makakita. Kaya lang, mga kapatid, sa umagang ito, dinggin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Ang panalangin ito, na lahat tayo ay sumunod sa nakikita natin, mga kapatid, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Alam nila siya, hindi siya naiintindihan ng kanyang alalay. Kaya niya pinag-pray, mga kapatid. E minsan hindi tayo nagkakaintindihan. Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Na minsan kinukumbinsin niyo pa ako dahil sa mga nagagamit yung physical senses. Hallelujah! Ngunit patawarin niyo ako, hindi ako susunod sa nakikita ninyo. Hindi ako susunod sa nararamdaman ninyo. Susunod tayo kung anong nakikita natin gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Dahil kung susunod si Elisha sa nakikita ng kanyang alalay, mga kapatid, kapahamakan ang mangyayari. Susunod tayo, mga kapatid, sa pinapakita ng Panginoon. Magandang bagay, hallelujah, ang mangyayari sa ating buhay. Siniganda na natin ang pagsamba sa Diyos. Hallelujah, may nakikita ka na ba? O yung iba may nakikita na nakakikita, mga kapatid? Hallelujah, yung iba malungkot pa, wala pang nakikita. May nakikita ka na ba? Nung hindi pa siya nakakakita sa niya, tawagan tayo!
natin ang spiritual eyes. Ayun, tingnan yung mangyari mga kapatid. When Elisha prayed na makakita itong lingkod niya, tingnan niyo, sumunod ang Panginoon sa panalangin. Ang Bible sabi niya, and the Lord opened the eyes of the young. Tingnan niyo kung ganun pa rin siya. Tingnan niyo. Huwag niyo kong kumbinsihin ang kalungkutan ninyo mga kapatid. Hindi ako matatagal dyan. Kung sinabi ko kung pumunta ka dito, parang kagaya ng alalay ni Elisha, may talagang problema, paano ka? Mga kapatid, tingnan ninyo, pag nakita mo na yung bagay spiritual mga kapatid, nung binuksan na ng Diyos, yung mata niya, talo sana siya, patay sana siya, pero nung nakita niya mga kapatid, kung gaano marami ang binila, nag-aapoy, mga tayo, galing sa Diyos mga kapatid. Naniniwala ako, yung kalungkutan niya, namabay ka na ng matanakan, dahil may tulong na nagmumula sa Diyos. Makinig ka, may tulong na nagmumula sa Diyos. Pag nararamdaman mo ba, ay narating na tulong. Pag ginagamit na natin yung mata natin, wala pa yung bahay namin, yung asawa mo parang ayaw pa rin. Pag yan natin ang gagamitin natin, walang kapag napag-asa. Talunan tayo, pero pag makakakita tayo, na marami sa mga bagay, ayon sa kalooban ng Panginoon, nakikita natin ang kayang gawin ng Panginoon. Elisha's servant is a symbol of the naked eye seeing danger. Lahat tayo meron yan. Lahat tayo nakakakita. Taas ang iwag-iwag ang ating mga kamay. Salamat sa Diyos, nakakakita tayo. Yan, ang nasisense lang yan ay danger. But thank God, may spiritual pa. Amen. Paano pag walang spiritual, puro danger na lang. Salamat mga kapatid, we are born again in water and spirit. Sino mas na dito, we are born again in the spirit. In the servant of the man of God is a symbol of the naked eye seeing danger. Elisha, the man of God, is a symbol of a spiritual eye seeing the power of God and what the Lord is about to do. Amen. Kaya, kung ang iyong mga matay nakita, may sakit ako, subukan mo rin gamitin ang spiritual eyes mo. May sakit ako, hindi ako makagawa, kawawa ko. Ipikit mo yung mata at buksan mo yung spiritual eyes. May sakit ka na, pero mayroong kagalingan sa tulong ng Panginoon. Amen! Amen! Pag nakatingin ng mata mo, mga kapatid, mahirap ang buhay. Mahirap kami. Amen. Ipikit mo yung mata mo. At buksan mo yung spiritual na sasabihin mo, mahirap tayo ngayon. Pero darating ang panahon sa tulong ng Panginoon. Lalakatin ang buhay na ito sa magandang parulugan. Amen. Sasabihin ang mata mo, nakikita ko na hinaan mo,
spiritual eyes, sasabihin ko, may kalakasan sa tulong ng Panginoon. Pagkakabilang ka naman yung mata mo, sasabihin, may problema ka. Buksan mo yung spiritual eyes na nagsasabing, may solusyon. Pagkakabilang ka naman yung mata mo, sasabihin, meron tayo mga pangyayang kalaway. Buksan mo ang iyong spiritual eyes at sabihin mo, mayroong mas makapangyarihan. Diyos, nakasama ka. Baka mo na-feel the Holy Ghost. Hallelujah. Kaya ano bang ginagawa natin? Simulan natin sa oras na ito. Kung kailan tayo pinakausap ng Panginoon, kung gano'n kahalaga ang epekto sa buhay natin, ng pagkain, ng mga spiritual senses sa buhay natin. Amen. Amen. Alam ko ang tayo natin mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith and not by sight. We will close our eyes. Lagi na lang tayong natataya ng ating mga paningin. We will walk by faith and not by sight anymore. Hallelujah. Yes, Amen. Go. Hallelujah. Sige, okay na. Alam ko mayroong kaaway. Alam ko may problema. But I will not use my sight. I will use my faith. Come on. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaya pumuspos na ng Holy Ghost. Hallelujah. In the name of Jesus. Use your faith sa buhay mo. Use your faith sa buhay mo. Oh yes, come on. Come on, sige, lumakad ka. Lumakad ka. At nakikita mo. In the name of Jesus. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba ang Espiritu ng Panginoon? Papunta na sa'yo. Sasamahan ka niya. Tutulungan ka niya. Hindi ka na mapapabayaan. Hallelujah! 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 Lord, open my eyes! Open my eyes! Nakikita mo ba yung tulong? Nakikita mo ba yung tulong? Hallelujah! Nakikita mo ba yung tulong? Hallelujah! Nakikita mo ba yung tulong? Oh, come on! May sinasabi ang nakikita mo yung mga mata. Pero may sinasabi din yung nakikita mo. Spiritual, come on! Salamat, Lord! In the name of Jesus. In the name
Ganito ang gagawin natin, mga kapatid. Ganito ang gagawin natin. Ipikit natin lahat ng ating kalamata. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pinanganak ka sa espiritual, pero ang lagi mong ginagamit, ang mga mata mo, hallelujah, physically. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, Lord. Simula sa araw na ito, gagamitin mo na ang spiritual eyes. Ang spiritual eyes. O purihin ka, Panginoon Diyos. At ngayon sabihin mo, Lord, sisimulan ko sa araw na ito. Gagamitin ko na, hallelujah. Gagamitin ko na. Kapag tingnan mo ang iyong pamilya ngayon. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon in the Spirit, hallelujah. Tingnan mo ang mangyayari sa pamilya mo, hallelujah. In the Spirit, hallelujah. Hallelujah. Jesus! Can you see it? It's coming! It's coming! Hallelujah! Praise God! Come on! Kausapin natin ang Panginoon. Nakausapan ng Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige. Kausapin natin ang Panginoon.